Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Amin po Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin yung September 1 to 6. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena, Sir Ronald Balbuena, WZ7, letter T, sa iyong thanks donation. Ronald Balbuena, WZ Zebra, 7, letter T, letter T. Sa iyong thanks donation, sir. Maraming salamat always. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po dyan sa baba. General reading tayo kabayan Aris, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. Pero tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kahit kanino man. Okay, meron kang mga i-imaginein. No? May mga iisipin, imagining something, may mga dream situation, may mga ini-illusion ka or i-illusionin. Andito rin yung situation na nagkakaroon kayo ng subconscious, no? May sinasabing maaring ini-illusion nyo na sana, parang may sinasabing pagtakas or pwedeng paglaya, ganyan, pwedeng, kasi you have dreaming, di ba? Gusto mo siguro, gusto mo nang lumaya dito, ayoko na ganitong buhay, ayoko na ganitong problema, ayoko na sitwasyon na to, pwedeng ganon, no? Basta meron something na paglaya situation na maaaring naiisip mo or ini-imagine mo, no? May mga ini-imagine ka raw. Meron tayong Sagittarius, Libra, Leo, Gemini. Nagkakaroon kayo ng feeling emotions, no? Andito rin na may mga tao na pinag-uusapan ka. Yun na nakikita. Nahahata ka ng nakaraan, no? Pwedeng may makakilala ka na hanggang ngayon ito pinag-uusapan ka or may mga chismis. Ako nakikita dito. May mga wido-worry kayo. May mga doubt or worrying. Ay, anak. At ito anak ko. Nandito din yung anak ko isa. Pwede. Yun, may mga ganong sitwasyon, may mga sitwasyon na pwedeng nalilito ka kung paano mo umpisahan isang bagay. Tulad ng sabi ko, di ba, para may ma-ini-imagine kayo or may pupo. Yung situation ng pagtakas o pag-alis. Teka natin. May pupo ako sa kamay. Dali lang. May mga kawalan ng katiyakan. Anak, dami kinagkiragat yung card. Baluga ka talaga. Yan, may mga unclarity situation sa iba sa inyo. Siguro, may mga iniisip kayo na bagay-bagay, pero unclarity yun. Yan. May mga kawalan ng katiyakan situation, may mga sitwasyon na iniisip po no? Pero magulo yung isip ng iba. Maaaring nagkakaroon sa iba sa inyo ng reflection from the past. Maaring ganun kasi andito ka rin. May magkakaroon ka ng pag-uusap or maaring nagkaroon ka ng conflict or hindi pagkakaunawaan or quarrel sa isang lalaki, no? Sa iba sa inyo. Or pwedeng magkakaroon ka pala sa iba sa inyo. Or maybe this is you, no? Maaring ikaw yan na maaring may mga sitwasyon pa rin in the past na naaalala mo or nagbabalik-balik sa'yo. Maaring ganun sa iba sa inyo. E syempre, nagkakaroon ng anxiety or may mga pagkabalisa. Yun, may mga small problem din ako na nakikita sa'yo. And andito rin yung situation, no? Syempre, when it comes to imagination, no? Kasi ando ka sa imagination eh. May mga siguro ka-imagination of exciting, may mga excitement or exciting situation na ini-imagine mo. What if, ganyan, ganyan. Or pwede naman na by this 1 to 6 m, pwede rin may maramdaman ka excitement sa ibang aspeto ng buhay mo, pwede rin yun. Diba? Yun na nakikita ko dito sa inyo. Iba dito is may mga papuri din
Hindi naman lahat, pero may mga papuri o may mga pupuri sa'yo. Or ikaw ang pupuri, vice versa tayo. May isang sitwasyon na siguro andin yung related to a business. Maari may mga pinag-iisipan ka or pwede rin na kung may negosyo ka, business or finances or stability is medyo nagkakaroon ka siguro ng problema o kaya may mga pinagdadaanan ka na hindi good with it comes sa part na yun, ano, maaaring pinag-iisipan mo na paano magkaroon o mag-gain yung wealth mo or dumating yung abundance na yun. Sa iba, always think positive lang kasi darating siya. So, nakikita ko dito, no? Yan, may mga kasiyahan daw. May mga kasiyahan. May mga tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal or ikaw ang bibigay ng pagmamahal. Also sa iba is siguro thinking about negosyo, ganyan, business, wealth, ganyan. Tingnan natin energy mo. Makaka-receive ka ng text message, communication with someone. Maaari din may receive ka information or communication. Pwedeng sa isang lalaki, pwedeng information or sa mga taong marites, pwedeng ganun. O, sa iba sa inyo, may mga may gagawin ka daw or gusto mong umpisahan. Siguro may mga gagawin kang activity or passion, kaso hindi mo alam paano or may mga ganun. Medyo magulo kasi yung energy na nakuha ko no? Pasensya ka na, ito yung nakuha ko May mga biglaang mangyayari. May mga gusto kang madaliin na isang bagay, isang sitwasyon ng life. Energy ni Aries. Energy po niya. Okay, ang energy na nakikita ko sa iyo dito, alam mo yung sitwasyon na kahit na gawin mo yung lahat, siguro sa thinking mo lang yun sa thought mo. Hindi naman lahat to, kuhanin mo lang yun sa'yo. Parang andun ka sa sitwasyon na parang kahit anong gawin ko or gawin ko yung bigyan ko ng effort or bigyan ko ng mag-focus ako doon sa sitwasyon na yun, parang palaging dumarating sa point mo na hindi mo na parang sinasabi nila parang mali ka palagi, ganyan. Hindi siya nagwawagi or hindi siya, ano tawag dito? Hindi nagsasucess. Engot talaga. O, di ba? Hirap talaga, no? May pagka-engot naman kasi ang ate mo. Yan. Yun na nakikita ko dito. No? You always try to make it balance yung sitwasyon. Pero, at the end, hindi siya success. Ganon. Energy mo ganon. Binibigay mo palagi yung best or binibigay mo palagi yung effort mo doon sa sitwasyon. Pero at the end, hindi siya nagiging good or hindi siya, para ikaw pa rin yung mali or hindi siya totally successful. Ganyan. Hindi nagiging maganda yung bunga. Yun. Diba? And then also, yung energy ng iba sa inyo, ano kaya, no? Yung, you're feeling stuck. No, I don't know why. Palagi ko nababasa sa iyo yun. Stuck ka. No, you're feeling stuck. Hindi mo alam kung saan ka, sa kaliwa ka ba o sa kanan, or didiretso ka ba, or aatras, na dun ka sa point na yon. Maraming tumatakbo or maraming tatakbo sa iyong isipan. Kumbaga, self-questioning. Nagkakaroon ng mga dissatisfaction. Kumbaga, andun yung sitwasyon na yon. Andun din yung sitwasyon na tinatry mo lang balansehin yung lahat ng aspeto ng buhay mo, yung lahat ng sitwasyon na meron ka sa ngayon. Yun, maaring nalo-loss of thought ka sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na you are not willing to let go. No? Kasi meron kang mga ginagawa or inaasikaso sa iba ka nakapokus. Pero sinasabi dito ni universe is, I always give you one opportunity to make. Kailangan mo lang din siguro ng effort doon at magdire-diretso ka. Kumbaga, palagi mo ata siyang hindi nare-recognize or maybe you always rejected it. Kumbaga, maaaring pinapadaan niya sa'yo by your dreams, by the numbers, by the song.
ganyan. O kaya, kaso, kalagi mo siyang nare-reject. Kaya ang nangyayari, at the end, is hindi nagiging maganda yung bunga. O hindi nagiging maganda yung resulta ng bagay o sitwasyon na iyon. And sinasabi dito na you need to plan very carefully. Andito yung iba sa inyo na you don't know how to proceed. If you take it action, or or not, no? Or deciding to stay or mag-go ka. Maring gano'n. Nagkakaroon, nandito ka sa sitwasyon, nagkakaroon, ano to, personal power mo na to sa sitwasyon mo na to. Maring nagkakaroon ka ng doubt, o may mga hinihintay ka, o maybe you are looking sa iba pang mga options sa buhay. Kaya gano'n ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. May mga taong galit, ano? May boundary, ako nakikita sa iba sa inyo, maring nagkakaroon ng boundaries o nagkakaroon ng limitation sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na kailangan mo nang i-let go o kailangan mo nang iwanan o baguhin. Kailangan mo na rin itama yung mga mali, or isa time na kailangan mo na rin na balatan, ano yun, yung the old version of you, baga. Pero nasa sa'yo pa rin yun. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano pong parating kay Aries? Maaring yung iba sa inyo is dumadaan kayo from the law, no? Pwedeng mga lawyer, law situation, ganyan. Ano po ito? Parating. Oh. Okay, parating sa'yo. Tingnan natin, ha. Uy, beginning. Or you wish for the beginning. Babalik ka daw mula sa umpisa. Ang sinasabi ito. Ang parating sa'yo is you will back from the basic, or from the top, or from the zero. Ang sinasabi dito. Parating din sa'yo, sa nakikita ko dito, ay may mga bagay na dapat mong desisyonan. Or may mga bagay na kailangan mo nang tapusin, tulad ng sabi ko kanina dito, to achieve. No? And then also, ang parating sa'yo, may mga good news. Ibig sabihin, there's a celebration coming din. Ako na nakikita sa inyo, maaring magkakaroon ng mga joy, happiness, fun, enjoyment, mga ganyan. Doon din yung, iba dito, there's a happy gathering. Hindi ko alam mo pero ang daming tao sa nakikita ko dito. Maaring may mga pupuntahan ka na mga parties, surprise, event, family unity, getting together, reunion man yan, close relationship man yan, ganyan. You will enjoy the fruit of your labor and success. Ang sinasabi dito kasi nandito si Wheel of Fortune, no? Kumbaga may mga achievement ka na makakamit this time. Yung iba sa inyo is may mga gagawin kayo ng mga multiple tasks, multiple priorities this time. May mga sitwasyon na need to evaluate. Then ako na nakikita dito sa iyo na need to end. Kumbaga, don't repeat the cycle. Ang sinasabi din dito, start a new beginning into your life. Magkakaroon o may mga tao makikipag-collaborate sa iyo. Pwede mga kaibigan mo, pwede mga kamag-anak mo. Yan ang nakikita ko sa iyo dito. Kasi may happiness ako nakikita sa iyo. May coming home. Hindi ko alam, magta-travel ka ba or uuwi ka ba ng Pilipinas or may darating na pamilya mo, kung anak mo or kasama mo sa trabaho, galing probinsya, galing ibang bansa, vice versa tayo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Tingnan niya natin kung ano pang nito. Mari may mag-aaya, may hingi ng tulong? Hingi ka ba ng tulong? Or may taong tutulungan mo? May taong willing to help you or parang ganun. Pwedeng friend? Universe, ano pwede ko malaman dito? Ano po mangyayari? Ano po mangyayari, Universe? Magaganap po. May happiness ka raw. Iba dito may travel. Pero pag nag-action ka raw. Okay, ibig sabihin dito is kung gusto mong tumahak ng ibang direction
o gusto mo travel or trabaho man ito, or any situation na gusto mo actionan, nasa sa'yo that way. It's up to you to make it happen. Kung gusto mo daw magkaroon ng good news, or kailangan mo daw na you need to keep fighting. Kumbaga, there's a deep one situation ako na nakikita sa'yo, o may mga battle ka na sinusuong, pero wag ka daw susuko. Kasi with the 9 and the 9 and Ace, ibig sabihin, this also the completion. Hindi man siya ngayon mangyari by this September, pero as long as nagmo-move at nag-a-action ka at magtatrust ka sa intuition mo, at i-end mo yung mga bagay na sitwasyon. Kasi in a divine timing matatapos siya lahat no? In a divine timing, sa paghihintay mo na ito, is darating yung tamang time para ikaw is mag-success in life, or para makamit mo yung achievement na gusto mong ma-achieve in life. Yun ang sinasabi dito. Basta always kang maging balanse, control and balance lang ang sinasabi dito. Kasi the happiness is coming. Ibig sabihin, muli kang sisikat, or muli kang aangat, kumbaga, na andito sitwasyon. No? Yun na nakikita ko. May mga sitwasyon na need to heal. Magkakaroon ng mga union. Yun ang sinasabi. Pag-uusapan ka dito. Sa sitwasyon mo, ang dami mong iniisip, or may mga iniisip ka na bagay-bagay, na nagsisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, may mga sitwasyon na urong-sulong, yung thinking mo, you want to retire for something, or any situation, or maybe you're thinking about dun sa bagay na yun, nagkakaroon ka na pag-isolate din sa nakikita ko dito no? Yun, may mga hinihintay ka, kumbaga, sa iba sa inyo. May mga hinihintay kayong bagay-bagay na gusto nyong ma-achieve or gusto nyong makamit in life. Ano dapat iwasan? Diba sa inyo is new love is coming? Or maari din na may tao na magpapadala sa'yo ng text message. Tao na may distansya na kayo nito. May distance. Pwedeng anak mo, pwedeng mas bata sa'yo, or pwede rin na lovers, karelasyon mo. Dapat iwasan ni Aries. Ba't ganito yung card mo? Ba't ganito nabubunot ko sa'yo? What happened to the world? What happened to the world Tingnan natin. Dapat mong iwasan. Or, ang dami mong 2. Kanina ko pa, 3 na yung 2 mo lumabas sa akin. 2, 2, 2. Ibig sabihin, talagang kailangan mong balansehin yung buhay mo, no? May mga pinag-iisipan ka rin, no? Iwasan mo yung hindi mo harapin yung takot mo. No? You need to face, kumbaga. Harapin mo kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo no? Yan. May mga sitwasyon na, na nabibiingkot ka in the middle. Yun na nakikita ko sa iba. May mga sitwasyon na parang tinitimbang mo, o wini-weight option mo siya. Ganyan. Doon din yung sitwasyon na naghahanap ka na ng alam mo yung gusto mo na ng harmony, gusto mo ng peace, gusto mo ng pagkakaisa na ganun, nandun sa sitwasyon. Iwasan mo na ma-loss of balance ka, syempre, ma-imbalance ka, iwasan mo. Iwasan mo yung hindi ka magtiwala sa sarili mo, iwasan mo yung mga taong gagamitin ka lang, iwasan mo yung mga taong hindi compatible sa'yo kasi hindi rin siya makaka-good. Ibig sabihin, iwasan mo yung pagbago-bago yung isip, or malack of self-discipline ka, or malack of control ka. Iwasan mo, teka lang, ayusin pa ako. Iwasan mo yung gumawa na isang bagay o magsalita in a situation, decision making na walang katuturan. Parang walang purpose, ganyan. Iwasan mo yung, syempre, kung ikaw ito, huwag ka mga abuso ng tao. Or,
yung mga tao na nga abuso, umiwas ka na lang doon, ha? Sa nakita ko dito. And then, yung mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yun. And not to speak out. You need to speak out din kasi, no? Kailangan mo rin magsalita. Yan. Yung, kailangan din kasi ng opinion mo eh. Kailangan din ng salita mo o kailangan din ng mga sasabihin mo. Yun din ang nakikita ko dito. Iwasan mo yung ma-stagnant ka o yung kung may mga problema ka tapos hindi mo i-share sa iba, you need to share your problem para medyo gumaang yung nararamdaman mo or may mga need to recover situation, ano? Yun, iwasan mo yung conflict, yung lungkot, overthinking, or yung mawala ng pag-asa. Ganyan. Kasi may mga point ng buhay nyo na ayaw nyong harapin yung katotohanan. Alam mo yun? Facing a difficult decisions in your life, kailangan i-face mo rin yung obstacle mo. There's a choices, no? And dito na yung decision making. You have a choice to make. Ibig sabihin, this time. Kamusta ang love ni Aries? Love sa lahat. Iwasan mo yung stress, malito, pag-aalala, worry, anxiety. Yan. I-delay yung mga bagay na pwede namang gawin na, desisyonan na, i-pursue, ganyan. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tingnan natin. May magtatapos sa buhay mo. Aries. There's a cycle situation. May paglipat din. Hindi ko alam in what way ang paglipat na yun, kung saan yun. Ay, devil. Ba yun? Bakit ba ganyan? May nagaano? May, ano ba to? May tumitira? Siguro in the past? Or pwedeng sa iba is ngayon. Hindi ko alam kung ikaw or someone into your life, merong gumagamit. Yun na nakikita ko dito. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, kung kayo is nagkahiwalay, isa sa inyo is na-stuck. Isa sa inyo, sinasabi nito na hindi pa tapos para sa kanya itong relationship na to. They always thinking of you, na-trap itong taon na to. Or maybe this is you, vice versa ha, vice versa tayo kasi no pointed name. And then, gusto niya ng new beginning sa'yo, nitong taon na ito. They're still holding, gusto niya ng partnership, gusto niya ng 10 of Cups sa'yo, nagkakaroon siya ng pagsisisi, panghihinayang dito sa relasyon na to. At nahandoon din yung gusto na niyang itama yung mga mali. Or nagkaroon siya ng clarity sa isipan niya na ikaw pala yung tao na nakapagbibigay sa kanya ng pagmamahal. Ay, sana all. Sabay ka na, ingetera si ate, no, diba? O, diba? Yun, maaring isa sa inyo naging masyadong sakim o naging makasarili in that time, pero dumating talaga yung point na nagkaroon ng decision making ang isa sa inyo na umalis at mas mahalin niya yung sarili niya at mag-focus na lang sa pamilya niya o mag-focus na lang sa stability niya. Maaring ganun, no? Sa iba sa inyo. Kung ikaw naman is single, kung ikaw is single, maaring may tao na kakilala mo na siya or nakakausap or nagkaroon na kayo ng meet up nitong tao na to na may feeling sa iyo. Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan, maaring itong tao na to is may ibang karelasyon or nagkakaroon din siya ng interest sa iba bukod sa iyo or may family siya. No? Hindi naman niya nag-action ba siya? Hindi siya nag-action. Hindi siya nag-action. Pwedeng itong taon na to is nagkaroon din siya ng breakup in the past or pwedeng nakakonect pa siya doon. O, nagkaroon siya ng breakup. So, iba sa inyo, connected pa siya. Yun. Ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship ng tao na to, napaka-toxic, no? Ang toxic ng relationship sa nakita ko, hindi nagiging equal.
Kumbaga, may mga point pa rin na isa sa inyo is sarili lang niya iniisip niya at nagiging sakim. Kumbaga, unfair ito, no? Kumbaga, para sa kanya, para alam mo yun, nandun yung point na hindi iikot ang mundo mo para sa akin lang. Parang nandun yung point na yun, no, sa nakikita ko dito. Pero bakit may iba ako nakikita dito? May iba kasi, pagiging makasarili ito, no? Sana, pero you need to decide, no, kung ganito yung relationship mo. Ikaw ang magdesisyon kung gusto mo pa rin itong tao na to. O sa someone is obsessed. May mga point ng buhay in this relationship na gusto nang itama. Kaso, hindi mo sa ngayon, ikaw lang magde-decide nito kung gusto mo magstay or hindi. Kasi may nagsisinungaling eh. May paglilihim ako na nakikita dito sa relasyon na to. Pwedeng ikaw may nililihim sa kanya or pwedeng siya may nililihim sa'yo. Or pwedeng alam mo rin, pero pinipilit mo lang balansihin yung relationship. Kasi handun yung obsession, no, ng isa sa inyo sa relasyon na ito. Iba sa inyo, single pala, no? Kung tatanungin mo ako kung there's a love, ako nakikita dito, hindi. Sabihin niyo sa akin kung love kayo. Sabihin niyo sa akin kung love kayo ng tao mo. Devil, the world, and ano. Diba? Hindi. Ano to, kumbaga pagkapit sa'yo because of ikaw yung tao na makapagbibigay sa kanya ng gusto niya. Yung nakita, or vice versa. Siguro, mahal ka niya. Pero kayo pa rin, isipin niyo maigi kung mahal ka niya. Ikaw lang makakaalam yan. Dito sa card ko, ito yung nakuha ko. Siguro, mahal ka niya. Pero may iba kasi. Pero dito sa card, wala yung love. There's a burden, struggle. May burden talaga, no? Ako nakikita dito, parang nandun ka sa point ng buhay mo na hindi ka makapag-desisyon eh, no? May mga painful choices ako na nakikita sa iyo dito. Pero by September, magiging okay ka raw eh, oh. Sa nakita ko dito, ibig sabihin, yung mga yung mga depression, anxiety, or burden na nangyayari sa iyo, by September, medyo gagaang yung nararamdaman mo. Sa nakikita ko dito. Hindi man siya complete, pero medyo gagaang siya. Siguro nandun yung point na mas magiging strong ka this time, or ma-accept mo na lang yung mga bagay-bagay na meron kang sa ngayon na pinagdadaanan. Magpapakatatag ka na lang. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Anak, abo na yun. Mamadali pa. Yung anak ko, nagmamadali pa talaga siya. Mamamadali siya. Tuloy siya. Yung parang nag-slide. Tingnan natin. May struggle talaga yung iba, no? Dito sa sitwasyon mo is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga pinaninindigan ka na isang sitwasyon into your life. Yun ang nakikita ko dito. You want to start fresh, or nandito yung sitwasyon na pinipilit mo
na maging masaya. Pinipilit mo na makarecover or pinipilit mo na mag-success isang bagay, isang sitwasyon mo into your life. Nandun ka sa point, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. No? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga nandun ka sa point na parang, ikaw magpo-focus ako dito, mag-work ba? Ano mangyayari? Wala. Diba? Iminay. Kumbaga nandun ka sa point na yun, parang hindi rin naman mag-work. Bakit pa ako magtsatsaga or bakit pa ako magtitiis or magpapastak dun sa burden or sa any situation na hindi maganda, 'di ba? O kaya sa mga tao na ayaw sa iyo, galit sa iyo, 'di ba? Parang hindi ka point dun eh. Parang ando yung very defensive or pinoprotektahan mo rin yung sarili mo dito sa sitwasyon. You're starting fresh, no? Kumbaga dito. So, yun yung nasa isip mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ang sa iba naman sa inyo is someone want to confess or pwedeng ikaw ito or pwedeng someone, ano? Kasi dito sa nakikita ko dito is may tao na gusto kang kausapin. No? May tao na basta kung sino to. May tao dito na gusto nga kausapin, gusto niya mag-confess, nagkakaroon siya ng pagsisisi, or andoon yung regret. Ano ba yun? Pareho rin yun, no? Regret and pagsisisi. Engot talaga si ate. Yun ang nakikita ko dito. May tao na gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. Or ikaw ito, gusto mong linisin yung sarili mo. Maaring ganun. Kasi dito rin si defensive no? Sa nakikita ko dito. May malalaman ka raw katotohanan. Darating yung point na yun. May malalaman ka katotohanan. Iba dito may travel, ano? Ay, ba't ganun? Nagkaroon ng breakup? So, iba dito, siguro nandito yung breakup. Or may tao na umiwas sa'yo, umalis, or maybe this is you. Ako nakikita, may mga disappointment din ako nakikita dito. And then, ang sinasabi dito, may nawalan ka ng trust o hindi mo pinagkakatiwalaan o may taong hindi ka pinagkakatiwalaan dito sa sitwasyon or may taong hindi siya nagtitiwala sa iyo. No? Hindi ka niya pinagkakatiwalaan. Vice versa tayo ha. May tao rin ako na nakikita dito na manggagamit or ginagamit ka lang niya. Yun na nakikita ko dito. Universe, explain mo sa akin. Mag-trust ka sa intuition mo dito May mga tao daw o may tao ka makikilala. Pag-uusapan ka talaga. May tao ka daw makikilala. Maaring bago ito. Sa nakikita ko dito. May travel kayo, no? Kaya napakapaulit-ulit no? Universe, anong ano nito? Anong connected niya dito? Meron ka daw, tataha ka daw ng ibang journey. Or there's a new beginning happen sa buhay mo. Iba dito, travel. Iba dito is may mga tao na nagkakaroon ng backstabbing sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, siguro na dito yung magkakaroon sa inyo ng clarity. Kung ba ibig sabihin, magkakaroon sa ng clarity kung ano yung mga bagay o sitwasyon na ile-let go mo sa buhay mo. Dito. No? Kung ano yung pofokusan mo or magkakaroon ka ng new idea, maaring excited to pursue yung new idea na yun. Pwedeng project, pwede rin na any idea na gusto mong umpisahan para magbago yung buhay mo. Yun ang nakikita ko dito.
May mga good news din naman na darating sa buhay mo, no? Aris, wag ka mag-alala sa nakatao. Pero mag-iingat ka sa mga tao na nakakasalamuha mo. Or sana hindi ikaw ito, ha? Na nanggagamit lang o manggagamit lang. May mga tao or may tao na hindi magiging equal sa'yo. Mga taong hindi magiging compatible sa'yo. Good news is coming, happiness, achievement. Hindi man siya mangyari by this September kasi after a month siya. Ako nakikita dito. Pwedeng 1 week, 1 month, or by the next year. Pagdating naman sa iba sa inyo, no? Ang sinasabi kasi ni card, kailangan mo daw na magkaroon ng disiplina sa sarili when it comes sa iyo, self-care o kaya sa pera mo, no? Or sa business o sa trabaho. Yun ang sinasabi dito. You need mong magkaroon ng disiplina. And then sinasabi rin dito is kasi may reward ako nakikita sa iyo. 9, 10, 11, 12, 13. Ibig sabihin, there's a new beginning of life, something creativity na mag-growth. Ibig sabihin, there's a reward coming sa'yo, no? So, nakikita ko rin sa'yo dito, Aris, you are magnetic person. Sa nakikita ko dito. Kung mas magnetic ka naman mas gawin mo pa siyang, magkaroon ka pa ng more discipline sa sarili mo kasi magnetic ka kahit saan ka ilagay na mamagnet mo yung mga tao or na mamagnet mo yung luck sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro more on discipline hanggat maaari in any aspect of your life. Yung nakita ko, may mga reward situation, you enjoy the reward of your success dahil sa effort na ibinigay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Meron ka bang tao na sinusuportahan or may tao na nagsusuporta sa'yo related to a money? Yun ang nakikita ko dito. Arigato namaste, Calvis.